Mga buhay ilang na madalas natin makita sa gitna ng kagubatan at dapat natin itong pangalagaan. Gagala naman nga ni kami sa kagubatan pero bago yan, bumisita muna kami sa farm ni Idol Dan the Keeper. Ibang klase talaga nga ni ang trip nitong si Pong dahil kahit oras na ng pagkain na iba ang kanyang inaatupag, gustong gusto na talaga nito na makapagparami ng kanyang lahi. Nasa tamang edad na daw kasi nga ni sila kaya wala ng oras na sasayangin tong si Pong para mabigyan ng maraming anak itong si Fiang. At ito naman nga ni ang mga alaga ni Idol Dan na mga iguana. Napakagaganda talaga nila. Ito naman nga ni ang kagandahan pag legal ang mga alaga mo, may papel at permit holder ka. Wala kang pangamba at hindi ka matatakot dahil wala kang nilalabag sa batas. Huwag natin sanayin ang ating mga sarili sa illegal dahil tayo lang naman ang magsisisi sa huli. At itong si Lucky naman nga ni ay hindi talaga magpapahuli. Napakabibo ng musang na ito. Kung si Luna at Nami pa lang ang nakikita natin sa mga show ni Idol Dan, soon makikita na rin natin itong si Lucky na nagbabasketball. Kailangan muna ni Lucky mapag-aralan ng mga tricks na kanyang gagawin. At pag-uwi naman nga ni namin ay diretso na kami dito sa paggagala sa kagubatan. Dito kami dumaan sa ilog na para ng kalsada dahil wala ng tubig dito na umaagos. Ilang buwan pa na patuloy ang ganitong klaseng init ay super dry na talaga ang ilog na ito. Magiging kawawa ang mga buhay ilang dito dahil wala na silang tubig na maiinom. At may nakita naman nga ni ako ditong kakaibang bunga, ang sabi ay mas makati pa daw ito sa alingatong. Kaya kailangan natin yan iwasan dahil magsisisi tayo pag nakadikit tayo dyan. At dito nga sa ilalim ng malaking ugat nakakita ako ng napakaraming paper wasp. Nagsisiliparan sila buti hindi sila nanunugod. Ang ibang wasp pag nilapitan siguradong bibigyan ka ng remembrance. At dito nga ni nakakita yung kasama ko ng isang insekto. Hindi ko yan napansin, dinaanan ko yan. Napakagaling ng kanyang camouflage. Dito naman nga ni nakakita ako ng napakalaking orb weaver. Munti ko pang madaanan dahil nakaharang ito sa daan. Siguro itlog niya yan na nasa taas kaya ganyan ang kanyang katawan. Nakakita din nga ni ako dito ng isang praying mantis. Napakasama ng tingin niya sa akin, parang gusto niya akong gawing pagkain. Dati tatlo silang nakikita ko dito sa puno ng bayaba. Siguro nag-aaway-away din sila kaya umalis na yung dalawa. At ito naman nga ni yung mga ahas na chinito. Yan naman ang Philippine vine snake. At habang naglalakad naman nga ni kami dito sa gubat ay nakakita kami ng isang ahas na walang kamandag. Yan naman ang bronze back. Napakaliit niya pa. Dati takot na takot ako kahit sa ganitong klaseng ahas. Pero ngayon hindi na dahil natuto na. At nakakita naman nga ni kami dito ng pinagbalatan ng isang maliit na ahas. Posible naman nga ni na ang nagmamayari ng pinagbalatan na ito ay isang Mueller wolf snake. Napakasagana pa nga ni ng mga buhay ilang dito sa amin dahil napakadami pa ng aming nakikita dito sa kagubatan. At sana hindi nga ni sila maubos. May nakita din nga ni kami dito ng isang itlog dito sa butas ng puno. Di lang nga ni namin matukoy kung ito ba ay itlog ng ahas o itlog ng mga tuko. At yan naman nga ni na nakikita yung mga kulay itim, yan naman ang cane toad. Kaya hindi maubos-ubos ang cane toad dito sa amin ay napakadami nilang mag-itlog. Parang ikaw lang nung nakikipag-unahan ka pa para mabuhay.